Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, paano yan Mr. Maravillas? Si Erwin Tulfo humingi na ng paumanhin. Nag-apologize kay Alan Peter Cayetano pagkatapos sa mga senador pati sa mga mamamayang Filipino. Di ano yan Mr. Maravillas ang posisyon mo? Tama ba yung ginawa ni Erwin Tulfo? Mali po. Kasi po, lalo nitong maniniwala yung mga Duterte senators na tama yung ginagawa nila. But anyway, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung balita kasi nag-post si Erwin Tulfo ng kanyang paghingi ng paumanhin. Tapos pag-usapan natin at timbangin kung sino yung tama, sino po yung mali at tama ba na naunang humingi ng apology si Erwin Tulfo habang yung kampo ng mga Duterte, itong Duterte senators never pang humingi ng paumanhin. Sa kaguluhan mga kababayan na sila yung nagsimula ng kaguluhan sa Senado. Tama po? 3 hours ago, nag-post si Erwin Tulfo. Pagtatawanan ka nito, Erwin, ng mga DDS. Before ka sana na humingi ng paumanhin, inintay mo sila na humingi muna ng paumanhin. Tama ba mga kababayan? Kasi lumalabas, yung actions ninyo na mga new majority senators, kayo na yung mali. Tama? Yun ang iisipin nitong mga Duterte senators, pati ng mga tao, nakukonfuse yung tao. Si Sara Duterte nga na binantaan yung ating Pangulo na ipapapatay until today, never pa na na humingi ng paumanhin. Pinanindigan niya yung mali. Pero kayo, gusto lang ninyong kuilyuhan at kalad ka rin kung susubukan pa ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta na i-usurp yung authority ninyo bilang bagong chairman ng Glory Bond Committee. Pagkatapos, kayo pa yung humingi ng paumanhin. Kayo na yung binalasubas. Kayo na yung dinisrespect. So lalabas, sila yung tama. Sila yung mali. Kayo yung nag-assert ng authority kasi kayo yung tama, nasa tamang posisyon. Tapos kayo yung nauna na humingi ng paumanhin. Mali ka. Di ba po? Ma-involve din lalo ito mga Duterte senators na ang ginagawa nila tama. Habang ang katotohanan, sila yung mali. From the very beginning, sila yung mali. Sila yung nanggugulo. Sila yung gumawa ng drama. The Senate under attack. Sila yung nagkudita. Pinuslit si Bato de la Rosa. At sila din yung absent ng absent. At hindi nagsesesyon. Di ba? Ngayon na ginawa ninyo yung tama, tumawid si Chis Escudero. Tama yung ginawa ni Chis Escudero. Tumawid siya kasi nasa sakripisyo na yung serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, pero sila patuloy pa rin na naninindigan sa mali. Ngayon gusto mong i-assert yung authority kasi inusurp, binastos yung committee mo at yung Senado ginawa nila na platform sa propaganda, black propaganda at paninira sa ating Pangulo, sa mga senador, sa mga congressmen. Ang disenyo para isabotahe ang impeachment trial pagkatapos kayo ang kumurap. Kayo ngayon ang nag-apologize. Ay hindi kayo irerespeto. Wala. Mali, Erwin Tulfo, ang desisyon mo na ikaw ang una-unang humingi ng paumanhin. Dapat sila muna, they have the first to acknowledge na sila yung mali. Then afterwards, pwede ka rin humingi ng dispensa for asserting your authority bilang bagong chairman ng Glory Ribbon Committee na ayaw nilang i-recognize, ayaw nilang i-respeto. Kasi sa ginawa po ninyo,
Lumabas ka, Erwin Tolpong, kiko-kikong senador. At walang balls, walang paninindigan. That you are a confused senator na hindi mo alam yung tama. Kumurap ka eh. But anyway, decision mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Pagtatawanan ka nila, isipin nila nasa tama silang posisyon. At yung pinaninindigan ng Duterte Senator, sila yung tama. Talo ka pagdating sa argumento. Talo ka sa optics. Bahala ka sa buhay mo. O di ba? But anyway, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung naging pahayag ni Erwin Tulfo. Paumanhin niya. Ito yung post niya, mga kababayan. Sabi dito, Erwin Tulfo sa mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. Nitong mga nakarang araw, nasaksiyan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon, aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan. Natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Tama yung mga puntos mo, tama yung mga sinasabi mo, pero hindi kayo sa minority na ngayon majority ng dahilan. Ang dahilan yan, yung mga Duterte senators. Sila yung nag-antala eh. Si Alan Peter Cayetano and all the rest of the majority senators, sila hindi nag-report, di ba, nung Monday? Same with the following day, Tuesday, inuna yung paghatid kay Jinggoy Estrada. Nasabi ko nga, mga kababayan, pwede naman yun na, o sige na Jinggoy, mamaya punta na lang kita. Pag nandun ka na sa Krame, bisitahin kita doon sa kulungan mo. But we have our obligation to the Filipino people. Dapat ituloy namin yung aming sesyon, yung ating sesyon. We cannot sacrifice the Filipino people, the interest of the Filipino people. Pero anong ginawa nila? Ginamit nila yon na rason para hindi makapagsesyon. In the following day, ganun pa rin yung ginawa nila. So, ang majority senators, sila yung maling-mali, tapos nagsagawa pa ng bogus na hearing na ginamit para baguhin yung narrative sa investigation ng flood control. Pati kayo sinabit nga eh. O di ba? So dapat sana, Erwin Tulfo, nanindigan ka sa tama. Kaya lang hindi ko maintindihan kung sino nag-advise sa'yo. Siguro nadala ka sa pressures ng mga comments ng mga netizens na karamihan naman po troll army ng mga Duterte. Na-pressure ka siguro sa mga attacks. Baka iniisip mo unpopular ka na because of your actions. Ayan. Lalo kang magiging unpopular kasi lumadlabas, wala kang balls, wala kang paninindigan at hindi mo alam kung yung tama. Tama ka na, minali mo pa. Si Sara Duterte nga, pinagbantaan ipapatay
yung ating Pangulo nagsorry. Hindi ka man umabot doon sa ipapatay ko si Alan Peter Cayetano, kaladkarin ko, sa paking ko yan, kikwilyuan mo lang. Kung isipin, napaka-kuan yun. Di ba? Usurpation of authority, disrespect of the decisions of the majority. Hindi na nila nirerespeto ang desisyon ng majority. Hindi ba hindi kayo nirerespeto? Ang tingin ni Alan Peter Cayetano, siya pa rin. At the minority group, minority bloc, sila pa rin yung majority. O paano na yan? At kayo ngayon, hindi kayo manindigan sa tama. You're confused. Hindi mo alam kung ano yung tama na o mali. Mag-isip-isip ka, Erwin. Mag-isip-isip ka. So, this will embolden the position of the majority. Isipin nila, lahat ng actions nila tama. Ano ba? Lahat ng actions nila, isipin nila na tama. Kayo ang legitimate, napakalinaw, and in fact, you are being recognized. Your group with Sherwin Gatchalian by the Palace, by the House of Representatives, by the IBP, by the Deans and Professors of Laws sa buong Pilipinas, by the clerics, mga bishops, priests. Kayo ang nire-recognize na nasa tama yung mga actions ninyo. Legitimate, valid by the Senate Presidents, Franklin Drilon, former Presidents, by Coco Pimentel, by the Constitutionalists, na-recognize yung actions nilo as valid, lawful. With your actions, hindi na. Napakasamang optics. Sinira mo yung position mo. Nasa sa inyo yan. Ill-advised. Sino ang nag-advise sa iyo niyan? Basahin mo ngayon yung mga reactions ng mga DDS, vloggers, fake news peddlers, tuwang-tuwa sa iyo. Dati galit na galit sa iyo, ngayon tuwang-tuwa sa iyo. So, nilalangis-langisan ka para siguro bumaliktad ka, kumampi ka sa kanila. So, kakampi ka ngayon sa tama. Kakampi ka ngayon sa mali. Imbis na sa tama. Erwin, before you act siguro, kailangan yung reflection. Di ba? Malalim na reflection ang kailangan mo, Erwin Tulfo. Wala nang magre-respeto niyan sa'yo. Ako, sabi ko sa'yo, Erwin, kasama kita sa, kasama kita sa trabaho, pero with these actions na ginawa mo, nabawasan yung aking, respeto sa'yo. Nasa tama ka na, minali mo pa. So isipin ngayon ng tao, tama si Alan Peter Cayetano, tama si Marcoleta, nang kanilang ginawa, lahat mali. Nasa sayo yan eh. Sabi niya dito, kaya nananawagan na po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak. Tama yan, manawagan ka. Pero yung ginawa mo, nag-apologize kaya, Cayetano, mali. Dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ang magbabarkada, magkumari o magkumpari naman. Kaya, trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinatatakutan at unahin na ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito, ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Okay naman sana ito na nag-apologize ka. Kaya lang,
Nauna ka po na nag-apologize kaysa sa lumapastangan sa inyo. Ang lumapastangan sa inyo po, si Cayetano, si Marcoleta, dinisrespect yung committee mo. Hindi nire-recognize. Tama? So, tulad ng sinabi ko, they will be emboldened. Lalo silang manggigigil kasi na-validate nila na yung posisyon nila tama. O, kawawa kayo ngayon. O, di ba? O, tingnan mo ito mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Puro propaganda ng kasinungalingan. Sabi niya kahapon sa Facebook Live niya. Hindi ba katawa-tawa yun? Sasabihin ninyo, let's go to work. Tapos, yung unang i-issue is work from home. And then, the next day, uuwi na kayo. Tatalunin kayo sa propaganda ni Alan Peter Cayetano. Pag ganyan. Kung hindi ninyo alam kung bakit nagpa-work from home, itong si Sherwin Gatchalian. Kasi nagkakagulo sa labas. Ayaw niya na madamay yung mga Senate employees. Kaya sinuspend niya. Di ba? Yun ang purpose kung bakit nag-order siyang work from home. Kasi natunugan niya. Kaya nga, in-invite niya si tawag dito, si John B. Crimolia para i-boss yung security. Kasi kahit yung Sergeant at Arms, pinalitan na niya si Aplaska, pero yung loyalty no ng mga tao doon, siyempre, kay Alan Peter Cayetano pa rin. Di ba? So hindi immediately may transition, nagkakagulo na eh. Kasi may nanggugulo nga. Yung narrative kasi nila, the Senate is under attack, pero sila yung gumawa, napakalinaw sa result ng investigation ng PNP, kahit yung sa CCTV. Walang nanggugulo sa Senado, gumawa sila ng drama para patakasin si Bato at gumagawa sila ng drama para isabotahe yung impeachment. Kaya tingnan ninyo, puro ang issue mga kababayan, sa Senado yung conflict nila, hindi na napag-uusapan yung articles of impeachment na dapat pinag-aralan na nila ngayon. Wala na doon ang focus kasi purposely yun ang disenyo nitong kaguluhan na to derail itong impeachment ni Sara Duterte. Huwag tayo mga kababayan pauuto sa kanila. Palaging ganon ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Puro baliktad ang kwento niya. Kaya nga sinasabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at doon sa mga kasamaan mo, kahit binibigyan ka ng magandang posisyon, receive, don't grab. Receive, don't grab. Isabi mo yan sa sarili mo. Di ba grinab ninyo yung Senate presidency? Inagaw ninyo? Nakalimutan mo na? Pinuslit mo si Bato de la Rosa to grab power para ikaw ang maging Senate President para makontrol ninyo yung mga committees tulad ng Blue Ribbon. Yun ginagawa ninyo mismo. Tapos, baguhin yung Senate rules para yung mga makakaso, makukulong at tumatakas tulad ni Bato, makapag-participate pa rin, makaboto para i-acquit si Sara. Malinaw yun sa amin, Alan Peter Cayetano. Ayaw mo magpagamit sa Palasyo Malacanang, pwede, pero pwede pag Duterte. Di ba kayo nagpagamit kayo kay Digong? Nung si Digong ang nasa Malacanang, gusto mong ipakita ko sa'yo? Yan Alan Peter Cayetano, malinaw. Post ito ng Impact Leadership. Talaga, Matet, sabi dito. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag siyang magpagamit sa Malacanang pero pwede magpagamit siya sa Duterte. Cayetano vows to obey Duterte's wishes. July 19, 2019. So pag Duterte ang nasa Malacanang,
pwede magpagamit. Walang problema, valid ang magpagamit sa Malacanang pag ang nakaupo Duterte. Pag Marcos, hindi pwede kasi kaaway niya ang Marcos. Tinatawag niya ang Marcos magnanakaw. Di ba doon sa debate sa 2016, Vice Presidential Election, tinawag na arap-arapan magnanakaw si Bongbong Marcos. Pero di ba nabasa natin mga kababayan 2 days ago? Yung ill-gotten wealth na final ng PCGG sa Marcos family. Pinakamalaking ill-gotten wealth dinismiss ng Sandigan Bayan for lack of evidence. So more than 30 years na litigation, na trial sa husgado, wala ni isa na pagnanakaw na napatunayan yung korte, local and domestic and abroad. Pero hanggang ngayon tinatawag pa nila yung Marcos family magnanakaw. Tama ba 'yon? So pag Duterte, pwedeng magpagamit si Alan Peter Cayetano. Pero si Win Gatchalian, sinasabihan niya, huwag magpagamit sa Malacanang kasi Marcos, pag Duterte nakaupo, pwede. At silang mga Duterte senators, pwede magpagamit sa Duterte. Wala siyang sinasabi sa mga kapwa niya senador tulad ni Robin Padilla. Nahayag-ayagan tulad ni Amy Marcos. Hayag-ayagan na kahit anong posisyon ang gawin. Tagilid, tuwad, yuko, Inday Sara siya. Ganon din si Robin, sunugon mo man niya ako. Mangangamoy ako Duterte. Okay yun sa mga senator judges na uupo sa impeachment trial. Okay yun sa'yo, Alan Peter Cayetano. Kasi magkakakulay kayo. Hindi pwede pag Marcos ang nakaupo sa Malacanang. Ganon sila mag-isip mga kababayan. But anyway, going back to Erwin, bala ka sa buhay mo Erwin, kung yan ang gusto mo. Ikaw naman yung senador eh. Di ba? Di mag-apologize ka. Pero yun nga ang sinasabi ko. Ang epekto niyan, lalo silang ma-involve din, hindi ka irerespeto nila. Kasi ikaw yung nasa tama, ikaw yung nag-apologize. Tingin sa'yo niyan ng mga Duterte senators, inutil at walang balls na senador. Yan ang tingin sa'yo niyan. Ngayon, unsolicited advice ko sa iyo, next time, huwag ka na munang magsalita ng with haste na hindi pinag-isipan kasi ayon, nagmumukha ka tuloy na kahiya-hiya. Di ba? Yun. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Ivy Tan
isang ovarian cancer survivor. Ay Yoli pala, Yoli Tan, hindi IB. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang live streaming every Sunday, 7 o'clock in the evening. Try ninyo mamaya kung mag-live siya. Pwede kayo mag-order direkta sa kanya.